Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyong abang lingkod muli, Pastor EJ, at nasa devotion number 56 po tayo ngayon, October 17, 2023. At ang devotion po natin ay mula pa rin po ito kay Pastor Rick Warren sa kanyang devotional book na Open Doors. Ang title po nating devotion, The Word of Truth. He chose to give us birth through the word of truth. James 1:18 sa Tagalog po. Sa Santiago, Kabanata 1, talata 18, niloob niya tayo na maging anak niya sa magitan ng salita ng katotohanan. Tayo po pinagpala ng salita ng Diyos. Ang nais po ng Diyos ay pagkaroon po tayo ng bagong pasimula o fresh start. At yan ay sa pamagitan po ng kanyang salita. Paano po mangyayari ito? Salita lang, magkakaroon tayo ng fresh start o bagong simula. Dahil kung wala po yung Word of God, yung salita po ng Diyos, ay hindi tayo pwedeng pumunta sa langit, hindi natin malalaman yung dahilan ng kamatayan ng Panginoong Hesus at yung layunin natin sa buhay. Kaya mahalaga po itong Word of Truth, yung salita po ng Diyos, yung Word of God. At gusto po ng Diyos na ibigay sa atin lahat ng mabubuting bagay dahil hindi maramot ang Diyos. Kaya nagsisimula po ito sa kanyang salita with capital letter S, sa kanyang word, capital letter W. Mahalaga po ito dahil ang salita na tinutukoy po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, yung salita na nagkatawang tao sa John chapter 1 verse 1. Kaya sa Bible po ay sinasabi na God recreates your life. Binago po ng Diyos ang ating buhay. When you feel like you're at the end of your rope, God uses the Bible to give a fresh start and make a do-over. Kaya ang Diyos yung nagbago po ng ating buhay sa magitan ng salita niya. Nagsimula po ito sa pagkaunawa natin at pagtanggap at paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya kung wala po siguro yung Bible, wala yung Word of Truth, ay nasaan kaya po tayo ngayon? Pwede kaya tayo mabago sa ating sariling filosofiya, sa ating buhay, o sa ating paniniwala kung wala po yung personal na paniniwala, kung wala po yung salita ng katotohanan ng Diyos. Sa Luke chapter 8 verse 11 po, ang Bible po ay kino-compare yung word sa isang binhi, sa isang seed, sa isang buto na ito po ay naguugat sa puso ng tao, na itatanim sa puso ng tao, naguugat, umusbong at namumunga. At ito pong salita ng Diyos, ito yung nagbabago sa puso at isipan ng isang tao sa ikabubuti po ng kanyang buhay. Kaya mahalaga po ito. Kaya maraming tao na bago dahil sa salita ng Diyos, sa simpleng pangangaral lang. Talagang tumimo sa kanilang puso at hindi sila nabago sa anumang mga aklat, kundi ang Bible, yung salita ng katotohanan na nagpapabago sa buhay ng tao. Kaya ito pong Bible o yung salita ng Diyos, hindi ito basta pahina lamang na nakatulad ng isang aklat. Ito po ay Spirit, capital letter S, and life, buhay. Nakaugnay po dito yung isang matter of life and death kasi kung wala po itong Bible, paano natin makikilala yung katotohanan mula sa ating Panginoon? It has a spiritual power. May kapangyarihan po ito. Kaya magpalayas ng masamang espiritu. Pag nakilala niyo po ang Panginoong Hesus at tinanggap niyo si Jesus naging Lord and Savior niyo, you have the authority to use the name of our Lord to rebuke and cast out demons. At naranasan ko po ito personal na pwede tayong palayas ng masasamang espiritu sa ating buhay. Kahit yung sarili natin masasamang ugali, pwede natin i-rebuke sa kapangyarihan na nagmumula sa salita ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At imposible po, katulad ng devotion po noong nakaraan, yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Imposible po na mabago ang buhay ng tao kung wala po yung salita ng katotohanan. Doon po nagsisimula. Malaman mo ang katotohanan, yung capital letter T na truth, si Jesus Christ, and the truth will set you free. Jesus was the truth reincarnated. Kaya it can change your life. Mababago po ang buhay natin sa ating kabubuti.
Sabi po ni D.L. Moody, isang influential na 19th century evangelist, the Bible was not given to increase our knowledge. Ang Bible daw po ay binigay sa atin para hindi lang lumawak yung ating kaalaman, magaling magdebate at mahilig pag-argumento, hindi doon para doon yung Bible eh. Pakikipag-away. Sino tama, sino mali. The Bible was given to change our lives. Ang Bible po ay binigay sa tao ng Diyos para mabago yung ating buhay, hindi para maging magaling na debatista. Ano niyo po yung magaling sa Bible, hindi naman nababago buhay niya. Hindi naman siya nagkakaroon lalo ng espiritu ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa kanyang kapwa at sa Panginoon. Hindi po batayan yung paramihan ng verse na alam sa Bible, kundi ang Bible po, dapat ito yung nagbabago sa buhay natin. Hindi tayo nagiging judgmental, lalo tayo nagiging mahabagin at pakumbaba sa ating kapwa at sa ating Panginoon. So, ang challenge po sa atin, how do you need your life change? What part of your life do you feel powerless to change? Marami pong bagay na dapat mabago sa ating buhay. The Word of God can change things that you cannot change on your own. So, doon po natatapos sa ating devotion, the Word of Truth. Ang salita po ng Diyos, ito lang yung magbabago sa ating buhay. Kaya kailangan nasahin po natin na pagbigay ng panahon sa Panginoon. Paano kung malabo na po yung mata natin? Mahina na ang ating tuhod at kulang na tayo sa panahon dahil palipas na tayo. Hanggat mayroon po tayong panahon na binibigay ng Diyos, bigyan natin ng time ang salita niya. Devotion tayo, magka-quiet time tayo at manalangin tayo sa Panginoon. At dito po mababago ang ating buhay. Kailangan maranasan po natin ng Panginoon hanggat maaga sa magitan ng salita niya at ito po yung magbabago sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.